Samantala, sinimulan ng i-ere sa telebisyon ng EDSA Puera, isang paid advertisement na nangihikayat ng pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi ito pinalagpas ng ilang mambabatas dahil paniniwala nila pro-Marcos ang naturang ads. Nagbabalik para sa detalye ng balita si Alvin Pelobelio. Hindi pinalagpas ng mga mambabatas at ng mga senador ang pag-ere ng advertisement na sumusuporta at nangihikayat tungo sa charter change o pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, marami na aniyang dumaan ng mga konstitusyon sa bansa pero nananatili pa rin ang suliranin sa kawalan ng lupa, trabaho, industriya at katiwalian. Pro-Marcos aniya ang ipinalabas na advertisement hinggil sa pagbabago sa konstitusyon. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, maghahain sila ng resolusyon sa Kamara upang imbestigahan kung saan nanggaling ang pondo ng nasabing advertisement na ipinaere sa telebisyon. Sa panig naman ng Gabriela, mas marami pa raw problema ang bansa gaya ng mababang pasahod na dapat matugunan at hindi ang pagpapalit ng saligang batas. Sabi naman ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, paiimbestigahan din nila kung sino ang nagpondo sa EDSA Puera at matiyak na hindi nanggaling sa pondo ng taong bayan ang pinanggastos rito. Inilabas ng mambabatas sa mga pahayag kasunod ng pag-ere ng paid advertisement mula sa Ghana at yan sa Avisado Law Offices. Una na ring sinabi nang nasa likod ng EDSA Puera na nanggaling raw sa pribadong sektor ang pondo ng ads at hindi nanggaling sa kaban ng bayan. Ipinatawag naman ni Senate President Mig Zubiri ang mga senador kahapon upang talakayin ang umano'y issue sa pagpapalit ng saligang batas sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa prioridad ng Kongreso ngayong 2024 ang pag-amyenda sa konstitusyon. May kumakalat ring video online na nanghihikayat sa mga Pilipino na bibigyan sila ng ayuda kapalit ng pirma. Nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na maaamyendahan lamang ang saligang batas sa tatlong paraan. Una, sa pamamagitan ng Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.